Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong kapanalig Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Yes, God is forever in control. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Yes, let us rejoice and be glad in it. Happy Friday, mga kapanalig ko kay Kristo. Sabayan niyo po ako. Tayo magdasal ng napakagandang dasal na nagiging masaya ang ating Panginoong Hesus. Ito na po. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Manahan po kayo sa aking puso dahil ituturing kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa Awit, Kapitulo 55, versikulo 22. Opo, chapter 55, verse 22 sa Awit. Ilagak kay Yahweh, ilagak o ibigay kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. At ang napakagandang Matthew chapter 11 verse 28, Come to me, all of you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest. Si Kapanalig Cecil lang nag-share po niyang dalawang napakagandang scriptures po na talagang kung ulit-ulitin natin, because repetition is the mother of skills, ay manunuot po ng todo. Talagang kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan araw-araw, depende sa inyong schedule kung ano yung it works for you, pero talagang malaking bagay na nababasa natin lagi ang Bible. Kung nakapagbasa tayo ng magazine at iba pang mga tabloid o iba pang mga sa ulo ng mga nagbabagang balita sa ating TV, ay magandang mag-invest tayo ng ating time sa pagbabasa ng Bible at i-apply ang mga natututunan, humingi ng tulong sa banal na Espiritu para magbasa, para isabuhay ang mga salita ng Diyos at ibahagi ang salita ng Diyos. Meaning, itatanim natin ang salita ng Diyos. Dahil pag itinanim mo ang salita ng Diyos, ano po mangyayari? Tutubo ito. Wala pong talagang makakapigil dyan. Ito po ang mangangaral, mga kapanalig ko kay Kristo, ika-12 kabanata. Ito na po ang panghuli, versikulo 1 hanggang 14. So hatiin po natin, babasahin po natin ang verse 1 to 7. Ito na po. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at mga taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal na madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo
Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon. O ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumisiping sa minamahal. Last 2 verse. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malagot ang panikalang pilak na magdadala sa liwanag na ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito ay babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Papuri sa Panginoon. Napakagandang mangaral. Ika-12 kabanata, mga kapanalig. Ang gusto kong ibahagi sa inyo ay galing kay Jack LaLanne. I-google po natin sino si Jack LaLanne. Napakahusay niyan na tao, Kristiyano at mula sa sakitin siya nung bata dahil nahilig din sa sugar, pero siya ang ginamit ng Panginoon para magkaroon ng unang TV program. Siya ang mga umbembento ng mga gym equipments, maraming mga exercise na siya ang naggumawa, siya ang nagpasimuno, at ang asawa niyang si Elaine LaLanne ay hanggang ngayon buhay pa. Si Jack LaLanne ay kinuha ng Panginoon noong 2011. Ito po ang mga quote niya na talagang nakaka-inspire. Bago natin basahin ang mga scriptures nasa episode 85. Your waistline is your lifeline. Great attitude equals great life. Bad attitude equals bad life. Sabi pa niya, anything is possible if you make it happen. Ulitin nga natin mga kapanalig. Sa tulong ng Banal na Espiritu, if the Lord wills, anything is possible if you make it happen. Ito pa. Bloodstream is our river of life. Ang ating dugo ay stream po yan na ilog ng buhay natin. Kaya kung gusto nating maging healthy ay lagi po tayong regular na nagpapa-blood test. Talagang totoong magsasabi ng katotohanan ng mga dugo natin. Bago po mahuli ang lahat, sabi pa ni Jack LaLanne, exercise is a king and nutrition is a queen. Put them together and you will have a kingdom. Put them together, ang exercise at nutrisyon, especially kumakain ka lamang ng 80%, pag busog ka na ng 80%, hindi mo antayin na mapuno ng todo ang iyong bituka para maalagaan ng alimentary canal at ang iyong digestive system, ang iyong mga organs. Dahil pag sobrang kumain po tayo, ay pahirap po yan sa alimentary canal at sa ating digestive system. So, exercise at saka nutrisyon, pag pinagsama mo yan, mayroon kang kingdom. Panghuling quotation galing kay Bob Proctor, success is 5% strategy, 95% mindset. Ulitin nga po natin mga kapanalig, success is
5% strategy, 95% mindset. Kaya usually ang mga matatalinong tao, mga cum laude, mga talagang brilliant ang kanilang pag-aaral noon, madalas ay usually ang mga hindi pa tapos ng pag-aaral ay siya pa ang nagtatagumpay. Tingnan nyo sila Bill Gates, kahit si Andrew Carnegie ay mga hindi tapos yan. Hindi natin minamasama na tayo ay mag-aral ng mabuti. Wala pong masama doon. Pero nasa mindset, kung ang strategy mo ng yung mindset na talagang ikaw ay gusto mong magpunyagi, gusto mong magugi para sa gloria ng Panginoon, yan ang motivation mo, ay yan napakagandang strategy yan. Kasi 95% ay mindset. Dahil yan ang napakagandang quotation ni Bob Proctor about success. So, success is 5% strategy, 95% mindset. Ang sabi ni Robert Kiyosaki sa mga matatalino na hindi naman niya tinutuliksa, usually ang mga matatalino ay napupunta yan bilang presidente ng kumpanya, presidente ng mga organisasyon, pero madalas hindi sila nagmamayari ng kumpanya kasi ang madalas na problema ng mga matatalino na narinig ko kay Robert Kiyosaki ay analysis paralysis. Yeah, analyze. What if nagiging paralysis. Dumako na po tayo mga kapanalig sa napakagandang unahin na natin ng The Law of Empowerment. At yan po ay si Joseph pa rin ang ating pag-uusapan dito. Genesis 45, Joseph and his brothers. Ito po ang lessons ni John C. Maxwell, The Maxwell Leadership Bible, na napagandang kanyang lessons sa Genesis 45. Ang pamagat po, The Law of Empowerment, Joseph and his brothers. Empowering leader. Ito po. When Joseph's brothers realized that the one they had betrayed could now do with them and what he would please, they feared payback time had arrived. Instead of retaliating, however, Joseph blessed them and empowered them to complete the task that had brought them to Egypt to secure food for their families. A careful reading of Genesis 45 verse 4 to 7 reveals the quality that made Joseph such as empowering leader. Nung namatay na si Jacob, dahil nagka-reunion na sila at namatay sa katandaan si Jacob, natakot ang 11 partikular ng 10 kasi si Benjamin noon ang pang 12 ay maliit pa eh. So natakot sila na payback time na ni Joseph na para maghiganti. Pero imbis na maghiganti si Joseph kasi binenta siya, kaya naging alila, nakulong, napakaraming pasakit at pagpapalupit kay Joseph at for 13 years, pero alam niya hindi nawala sa kanya ang Panginoon. Ay anong sabi ni Joseph? Napakaganda. Instead na sumagot or makipaglaban si Joseph sa kanila, sabi ni Joseph, hali kayo, binibless ko kayo at para ang Diyos ay maging happy at kumplituhin natin ang ipinagagawa ni Father God in Heaven dito sa Egypt para isalba ang mga tao sa kanilang mga pamilya na magkaroon ng sapat na pagkain. Ito po ang
qualities na that made Joseph such an empowering leader. Ano po ito? 5 po. Number 1, a strong sense of security. Please come near to me. Verse 4. Ang sagot ni Joseph nung natatakot ng mga kapatid niya sa kanya dahil baka magiganti sa kanila, siya ay powerful man sa Egypt, second in command, prime minister, lahat kaya niyang ipagawa. Pero sabi ni Joseph, ali kayo at lumapit kayo sa akin. And then number 2, a strong sense of identity. Anong ibig sabihin ni Joseph diyan? I am Joseph, your brother. Verse 4. Yan po ang sinabi ni Joseph. Ali kayo, ako ang inyong kapatid na si Joseph. And then number 3, a strong sense of empathy. Sabi ni Joseph, do not therefore be grave or angry with yourselves. Grave is pagdadalamhati. And then number 4, a strong sense of purpose. For God sent me before you to preserve life. Yan ang sabi ni Joseph. For God sent me before you to preserve life. And number 5, a strong sense of perspective. There are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting, and God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth. Posterity ay salin lahi. Yan po ang 5 na napakagandang bakit naging empowering leader si Joseph. Number 1, a strong sense of security. Number 2, a strong sense of identity. Number 3, a strong sense of empathy. Number 4, a strong sense of purpose. Number 5, a strong sense of perspective. Episode 85 na po tayo, mga kapanalig. Magalak sa gitna ng adversity. Adversity ay kahirapan. Sinadya ko pong ilagay ang hindi po tinranslate ang adversity, which is adversity sa Tagalog ay kahirapan. Magalak sa gitna ng adversity. Ano pong babasahin nating scriptures for today sa mensahe ni Lord Jesus Christ na libro ni Sarayang, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoon, ay nasa Colossians. Una ay babasahin natin sa Colossians chapter 4 verse 2. It says, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Kadena ang binabanggit niya, chains. Ito po ang pangalawang scriptures, nasa Philippians chapter 3 verse 7 to 8. It says, but what things were again to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as a rubbish, that I may gain Christ. Napagandang salita ng Diyos na sinulat ni San Pablo sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8. Ito na po ang ating
episode 85, Magalak sa gitna ng adversity. Every time something thwarts your plans or desires, use that as a reminder to communicate with me. Thwarts po ay mga hadlang. This practice has several benefits. The first is obvious. Talking with me blesses you and strengthen our relationship. Another benefit is that disappointments, instead of dragging you down, are transformed into opportunities for good. This transformation removes the sting. Sting is kirot from difficult circumstances, making it possible to be joyful in the midst of adversity. Begin by practicing this discipline in all the little disappointments of daily life. It is often these minor setbacks that draw you away from my presence. When you reframe setbacks as opportunities, you find that you gain much more than you have lost. It is only after much training that you can accept major losses in this positive way, but it is possible to attain the perspective of the Apostle Paul, who wrote, "Compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, I consider everything I once treasured to be as insignificant as rubbish." Insignificant, hindi na gaanong mahalaga. Yung dating pinahalagaan ni San Pablo, nung nakilala niya si Kristo Jesus, ay hindi na mahalaga sa kanya. Ito na itinuturing niyang rubbish, kalokohan. Napakagandang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin. End of that episode 85 sa libro ni Sarayang. At ito na po ang pagninilay-nilay natin sa ating salita, mga kapanalig. So, sabi ni Lord Jesus Christ, sa tuwing may ahad lang sa iyong bagay, na ahad lang sa iyong mga plano or mga pagnanasa or mga kagustuhan, gamitin mo yan, napaalalahanan mo ang sarili mo na makipag-niig ka sa akin, na makipag-collaborate ka sa akin, na makipag-usap ka sa akin, na manatili ka sa akin. Yan yung pagkakaunawa ko to communicate with me. Sabi guys, itong gawain na ito ay may napakaraming benepisyo sa iyo, anak. Una, ay makikita mo talaga, pakitang-kita sa iyong mga mata na ang pakikipag-usap sa akin ay magbibigay sa iyo ng biyaya na hindi mo mapagtanto at magpapalakas sa iyo, magpapalakas sa ating relasyon. Sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. At isa pang napagandang benepisyo, ang iyong mga kabiguan, yes, mga kabiguan, kasi ginamit dito plural, disappointments, mga kabiguan ay sa halip na makalagkad ka pababa, yes, sa halip na makalagkad ka sa pababa, ay you can be transformed. Ang ibig sabihin po ng transform sa ibang meaning ay to make dramatic change. Are transformed into
opportunities for good. Ayan ay makakapagpabago sa iyo ng ikabubuti mo, ikagaganda ng buhay mo. Yan po ang pagkakaunawa ko dyan sa transform ng mga benepisyo o mga oportunidad na makakabuti sa iyo. Itong pagbabagong anyo mo o pagpapalit ng iyong mga pananaw sa buhay o pagbabago ng daan patungo sa daan ko mula sa sarili mong daan ay magtatanggal ng kirot. Yes, magtatanggal ng kirot mula sa mga napakahirap na pangyayari sa buhay mo. Ito ang mag-aadya ng posible na magbigay sa iyo ng kagalakan sa gitna ng kahirapan, adversity. Kaya, simulan mo ang paggawa nito ng napakagandang disiplina sa lahat ng mga kahit na maliit na mga kabiguan mo ng buhay mo na ito sa pang-araw-araw na buhay mo. Ito ay maliit na bagay lamang na parang mag-aantala sa iyong development. Ang setbacks ay pag-aantala ng iyong progreso. At ito ay guguhit. Ito ay guguhit paalis sa aking presensya. So kung wala raw tayong disiplina para manatili sa Panginoon at hindi natin piliin ang kagalakan sa gitna ng kahirapan, ay talagang mag-aalis ito sa atin mag-aalis sa atin away, paalis sa kanyang presensya. Parang na-overwhelm tayo sa problema, kaya tuliro na tayo. So ang napaganda pang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig, kapag kailangan mong baguhin ang iyong pag-iisip at ang mga antala ng oportunidad na supposed to be nakakamit mo na, kapag naantala yan, sabi ni Lord Jesus Christ, ay mayroon ka pang natatamong mas magandang buhay kasama ako na sa pananatili mo sa aking presensya. Yung mga dating nawala ay magiging maganda ang kapalit dahil sa aking presensya na ikaw ay nagagalak sa gitna ng adversity. Ang mga pangyayaring sa buhay mo na halimbawa sa mga kirot ng pangyayari sa buhay mo, kung pag-aaralan mo na tanggapin ang mga malalaking pagkawala ng buhay mo, pagkawala ng mga bagay sa buhay mo, ito ay positibong daan. Pero posible ito na makamit mo ang magandang pananaw sa buhay mo, kagaya ng sinabi ni San Pablo. Sinabi ni San Pablo rito, kumpara sa mga napagdaanan kong greatness, kasi siya ay Pariseo, mga mataas ang aral ni Pablo at ngayon ay nakilala ko na si Kristo Jesus, ikinukonsider ko na ang lahat na mga dati kong pinapahalagaan na kayamanan, karangyaan at mga pagkilala sa akin bilang Pariseo, parang iyon ang ibig sabihin niya rito, ay hindi na gaanong mahalaga sa akin. Tinuturing ko na itong kalokohan dahil mas pinili ko si Kristo Jesus. Yan po ang ating pagnilay-nilay. Kaya
napakaganda nitong episode 85 ay manatili tayo kay Kristo Jesus, yung sulat ni San Pablo rito na binasa natin sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8, yung dating mga pinapahalaga niya, yung dating mga pinapahalaga nating mga makamundong pagnanasa, mga material na bagay ay dapat pagkilala na natin, pag Diyos na tinuturing natin na nag-iisang Diyos sa buhay natin si Kristo Jesus, ay kalukuhan na yung mga dati nating pinapahalagaan at dapat insignificant na, hindi na dapat gaanong pinapahalagaan natin, dahil mas mahalaga ang ating nag-iisang Diyos na mahal na mahal na mahal na mahal tayo, na si Lord Jesus Christ. Tumako po tayo sa episode 84 bago natin talakayin ang agila at ang mga uwak na napagandang makuha na natin ng aral at ma-inspire tayo sa agila. Episode 84, lumagong matibay sa ilaw ng aking presensya. So kung mapupunan nyo mula nung episode 1 hanggang ngayon na episode 85, talagang presensya ni Lord Jesus Christ ang sinasabi niya lagi sa atin araw-araw, na manatili tayo sa presensya niya, na manatili tayong tumanggap ng kapahingahan at kapayapaan. Dahil tinubos niya tayo sa kanyang sariling dugo, na namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Isinilang siya para mamatay. Tayong mga tao, isinilang para mabuhay. Yun ang dapat nating mapagtanto lagi, mga kapanalig. Grow strong in the light of my presence. Your weakness does not repel me. On the contrary, it attracts my power, which is always available to flow into a yielded heart. Do not condemn yourself. Huwag mong kundinahin ang sarili mo, anak, sabi ni Lord Jesus Christ sa ating lahat. For your constant need, do not condemn yourself for your constant need of help. Instead, sa makatuwid, come to me with your gaping neediness. Let the light of my love fill you. A yielded heart does not whine or rebel when the going gets rough. It musters the courage to thank me even during hard times. Yielding yourself in my will is ultimately an act of trust in quietness, and trust is your strength. Yan po ang huling mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat. Now, episode 84. Ano po ang pagkakaiba ng agila sa kanang mga uwak? Kung i-google ninyo, may mga video kayong mapapanood about agila at saka ng mga uwak. Pag halimbawa dumapo sa isang puno, mataas na puno, usually kasi dahil mataas lumipad ang agila, usually yan, kung hindi yan dadapot ng isda, pagka kanyang napunterya, ay talagang walang supply. Yan, na pag dumakot ang agila, talagang ilista mo na. So pag sakaling gusto niyan dumapo sa mataas na sanga at nandyan na, nauna na ang mga uwak, ay hindi papayag ang mga uwak na nandun ang agila, kasi sila ay nai-intimidate dahil malaki. Pero sila ay nagkakaisa, mga uwak ay nagkakaisa na para patalsikin ang agila, at binuboli nila, talagang nag-iingay sila para umalis ang agila sa kanila. Pero deadma ang agila, at pagka
gusto nang lumipad muli ang agila na makikita nyo sa video or sa Google or sa YouTube, ay susundan ng mga uwak ang agila na nag-iisang agila, mas malaki sa kanila, pero sila ay talagang hindi titigil na alaskahin ang agila, pero deadma talaga ang agila sa kanila. Makikita mo sa video na binabangga nila ng mga uwak ang agilang ito. Pero anong gagawin ng agila? Lilipad siya pataas ng pataas hanggang hindi na siya maabot ng mga uwak. Ano po ang moral lesson dito? Alam kasi ng agila na siya ay iba ang uri niya, mas mataas siya sa mga uwak. Kahit alaskahin mo, ay hindi siya makikipag-away sa iyo. So, ganun ang magandang inspirasyon na ibinibigay ng agila sa atin. Ang mga uwak sa buhay natin, hindi dapat natin patulan. Kahit ayaw tayong lubayan, ay deadma lang tayo. Ibig sabihin ng deadma ay nagpapasensya at nagpapaalala sa sarili na anak ako ng kataas-taasan Diyos at nilalabanan ni Kristo Jesus ang aking mga laban, lalo na pag ako'y nananatili sa Kanya at hinahayaan ko siyang maging Diyos. So, tinuturo ng agila na napakagandang moral lesson na ating dapat gayahin ay hindi tayo dapat basta-basta pumapatol sa mga barbaric na attitude ng mga tao. Madalas ay hindi na sila makatao, itinuturing tayong binabanatan tayo lagi, tinuturing tayong kalaban, pero dapat manatili tayo sa kapahingan at kapayapaan ng isipan at kalooban dahil yun ang dapat nating layunin lagi. Number 1 na layunin, numero 1 layunin natin ay manatili kay Lord Jesus Christ at hindi niya tayo pababayaan. Amen? So yan po napakagandang istorya ng agila at saka ng mga uwak. Oo, marami mga uwak na gustong-gustong patalsikin ng agila sa kanilang lugar, pero hindi nakikipag-away ang agila sa kanila. Alam niya kasing malaki siya at alam niyang mas matayog ang kanyang malilipad at kung dadagit siya ng mga isda o pagkain ay walang supply. At ang agila po ay mahaba po ang buhay niyan, sabi ni Pastor Ed Lapis. Pag tumatanda daw ang agila ay itutuka niya yung kanyang tuka sa isang matigas na bagay para maalis yung kanyang tuka at para tumubong uli, makapagpalit ng mga balahibo. So, mahaba daw. Yes, mahaba daw ang buhay ng mga agila. So, ang tularan natin pag tayo laging nagpapasensya, laging ang kagustuhan natin kapahingan at kapayapaan ng kalooban isipan, mahaba po ang ating buhay. At pag mahaba ang ating buhay, sabi ni Dr. Willie Ong at nila Pastor Ed Lapis, mas yayaman tayo. Mas marami tayong magagawa na mga mabubuting bagay kasi mabuti ang ating isip, mabait tayo sa mga gawa, ay malulugod ang ating Panginoon Hesus. Ito po muli ang 10 personal power, 10-point personal power. Pangatlong bahagi ko na itong binahagi sa inyo para talagang manuot sa atin. So 10, nireview po natin sa episode 84. Ngayon ay babangitin uli natin yung 10 kung bakit nabibigyan ni Andrew Carnegie, the richest man in the world, hanggang sa kanyang kamatayan noong 1919. Pero ito ay halos illiterate noon, nung bata siya. Mahirap na mahirap ang kanyang buhay sa Scotland at nag-migrate sila ng family niya, tatay at nanay niya, kasama ang kanyang kuya, bunso siya. Pero dahil matindi ang kanyang pagnanasang umasenso para kay Kristo, kasi nga
si Andrew Carnegie ay very very Christian. Ang sabi pa nga niya sa How to Raise Your Own Salary ay ang faith na walang aksyon ay patay na pananampalataya. Ang pananampalataya na walang aksyon, walang kilos, especially positibong kilos, ay patay na pananampalataya. Ito po ang 10 na katangian ni Charles M. Schwab, kaya nabibigyan ng $1,000,000 kada taon. Yes, kada taon noong 1900s. Hindi na po naisulat ni Napoleon Hill kung ilang taon na biyayaan ng 1,000,000 kada taon, pero nasa 1900s po ito. Ang number 1, kaya na nabibigyan ng 1,000,000 kada taon na bonus si Charles M. Schwab, naunawaan niya ang na kailangan magkaroon ng habits na definiteness of purpose. Habits on your own definiteness of purpose. Kakibat ng definiteness of purpose po ay yung pagpunta sa extra mile, na hindi ikaw, na alam mong hindi ka pako na kailangan pampupukin para bumaon. Pag-i-initiate mo ng mga bagay na hindi ka na kailangang utusan, sa pagpasok mo ng maaga, pag uwi mo ng late, at hindi mo naaantayin ng amo mo na utusan ka, lagi mong pinapagaan ang buhay ng amo mo, ay yan ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para i-promote ka ng i-promote. Dahil nagsimulang mababa at hindi pa tapos ang pag-aaral noon si Charles M. Schwab, pero isa sa kanyang definiteness of purpose ay maging masunurin sa amo niya, mahalin ang trabaho niya, at mag-aral. So babanggitin din natin yung parte na yan, yung kanyang openness na matuto pa ng matuto. Ang number 2 po, yung promptness of decision ay talagang makakabuti ng sa atin na pagka kailangan natin magdesisyon, hindi na po natin inaantala. Hindi po tayo nagpo-procrastinate, kasi procrastination is the destroyer of our dreams. Number 3, mayroong soundness ng karakter si Charles M. Schwab. Nakita yan ni Andrew Carnegie. At hindi lang si Andrew, lahat ng mga nakapalibot kay Charles M. Schwab ay talagang mayroong matatag na karakter itong at mababa ang loob. Yung pa isa, mababa ang loob. Lagi mapagpasalamat sa Panginoon, lagi mapagpasalamat sa buhay. And then, pangilan na po? 1, 2, 3, 4. Ang pang-apat po ay yung intentional honesty. Ang lagi mong intensyon ay lagi kang honest, lagi kang tapat sa mga ginagawa mo. Mayroong susog dyan si John C. Maxwell na tanong, who are you when nobody sees you? Sino ka kapag walang nakakakita sa iyo? Napakahalaga yan. Yan po number 4. Ang intentional honesty ay very good kay na nakita ni Andrew Carnegie kay Charles M. Schwab. Panglima, naunawaan niya ang pagkakaroon ng striktong disiplina at na para makapagbigay ng desisyon para makontrol niya ang kanyang emosyon. So, ibig sabihin dito, understood the strict discipline of decision over one's emotion. Ang emotion po ay pwedeng matinding kakampihan, which is 7 positive emotions, kalaban mo naman ang 7 negative emotions. Okay. Ang mundo ay pinatatakbo ng emosyon, kaya nagkakagera ang mga bansa dahil sa negative emotions. Kaya nagkakahiwalay ang mga magkarelasyon, kaya nagkakalabuan, nawawala ang respeto sa isa't isa dahil sa negative emotion. And then sumunod,
ay mayroong obsessional na pagnanasa, obsessional desire to render useful service. Ang pagnanasa ni Charles M. Schwab na makapag-alay pa ng todo-todong mga kailangan na serbisyo. Kusang ibinibigay ang naglilingkod ng todo-todo, hindi lang sa amo niya, kundi sa mga kapwa niya na lagi niyang nirerespeto, at kahit subordinates niya ay magalang siya at pinasasalamatan niya. Yan ang isa sa matinding katangian ni Charles M. Schwab, kaya nabibigyan ng $1,000,000 kada taon. Opo, kada taon. And then, ang sumunod pa ay mayroong thorough knowledge ng kanyang trabaho. Thorough knowledge of your own occupation. At ang pang-7 o pang-8 ay mayroon siyang tolerance sa lahat ng mga paksa ng buhay. Hindi niya ginigiit, ako ang boss, executive second in command ako ni Andrew, ako ang masusunod. Hindi. Mayroon siyang laging tolerance sa mga subjects. Ang mabuting tao, ang mayroong dunong na tao ay hindi nakikipag-away. Ang turing niya sa mga kaaway niya, kung inaaway siya, ay kakampi pa rin yan. At he will turn the enemy into a good friend. Kasi nga, pag lumabang ka sa kalaban mo, ay hanggat hindi mo natatalo ng todo-todo ang kalaban mo, ay lalaban sa iyo. Pero pagka ginawa mo siyang kaibigan, ang lahat ng kapangyarihan ng kalaban mo ay magagamit mo din, ipagagamit sa iyo ng naging kaibigan mo mula sa dati mong kaaway. At ang pang-9, ang loyalty to one's personal associates in faith of supreme being. Ulitin po natin. Ang loyalty, your loyalty to one's personal associates in faith of supreme being. And then panghuli, your enduring thirst for knowledge and alertness of imagination. Yung pagkauhaw mo na na matuto pa. Dahil alam mo, when you stop learning, you will stop growing. And when you are not growing, you are dying. At ang paggamit ni Charles M. Schwab ng kanyang keen imagination, alertness of my imagination, ay yun ang mga katangian na wala sa iba. Kaya mula sa mababang pwesto ay napromote ito bilang executive vice president ni Andrew. At nung nagretiro si Andrew, nabili ni JP Morgan ang National Steel Industry ni Andrew Carnegie, ay siya ang ginawang presidente ni JP Morgan sa loob ng 30 taon. At hindi pa tumigil si Charles M. Schwab. Nagtayo rin siya ng sarili niyang steel industry. After niyang maglingkod kay JP Morgan as president ng kumpanya ni JP Morgan na National Steel Company na dating nagmamayari si Andrew Carnegie, ay nagtayo siya ng sarili niya na ito ay Bethlehem Steel Industry. Sana po na nakatulong po ang napagandang 10-point power, personal power ng katangian ni Charles M. Schwab. Ano po ang lagi nating tatandaan, mga kapanalig? God is forever in control. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out kay Kuya Romy, kay Angelica, at sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay ng ating YouTube Daily Podcast. Bye-bye now. God bless everyone.